Finally, Troy Rosario nagsalita na. May napili ng team. Sean Chambers, todo ang suporta kay Justin Brownlee para sa kampyonato, para sa inaasahang new history pag nagkataon. Calvin Oftana, frustrated sa mga teammate niya. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Hindi maganda. Yan ang naging resulta sa Game 4 Finals ng TNT Tropang Giga, na kung sa ay isa si TNT Gunner Calvin Oftana sa dismayado sa pinakitang laro nila. Bagamat maganda laro niya, kaya lang aminado si Calvin Oftana na frustrate ito sa mga kakampi niya dahil sa hindi na nga po ito napapasahan ng bola nung second half nitong Game 4. So ayon kay Calvin Oftana, sa ilang naging mga pahayag nito nung interview, wala raw siyang umanong touches sa second half. Just to be honest nga raw po, napuprostrate na nga raw siya dahil di siya makahawak ng bola. So feel na feel niya pa naman raw yung laro. So may point naman doon si Calvin Oftana dahil nararamdaman niya yun kung mainit na ba siya sa shooting na siyang napakita naman niya nung first half pa lamang ng laban nitong Game 4. Kaya ang sabi nga ni Calvin pa dun sa interview sa kanya, as a player, alam mo sa sarili mo kung mainit ka o hindi. Pero ganun talaga basketball. Hindi iikot para sa akin. May mga kasama din naman ako. So alam nyo bang may mga pinagtataka si Oftana sa laro niya dahil hindi niya malaman nung hindi nga raw maganda yung production scoring niya, nananalo sila. So hindi niya alam kung saan raw siya nagkulang. So isa pa, kaya pala natalo rin etong TNT last Game 4 dahil nga raw sa karamihan sa kanila nagkakaroon ng miscommunication sa depensa, lalo na nga raw kay Justin. It's tough to gamble na di mag-switch kasi magaling nga raw din itong sila RJ and Amnesty sa ball screen. So parang wala nga raw, nagambol sila sa mga ganong bagay at yun, nangyari nga raw na na-shoot nila yung mga tira nila. So talagang yung miscommunication sa depensa ng TNT ang isa sa mga nakikitang dahilan rin kung bakit natalo ng Hinebra itong TNT sa Game 4. Siguro naman marami ang nakakakilala kay Sean Chambers mula noon hanggang ngayon. Ito yung import dati nitong si Coach Tim Cone sa Alaska na kung saan nakakuha ng pinakamaraming kampyonato na import gaya ni Justin Brownlee. So kasalukuyang dalawang import ni Coach Tim na ito ay parehas ng may tig-6 na kampyonato sa PBA record. Bagamat natunghayan natin kung gaano kagaling rin naman noon etong si Sean Chambers na kung saan nakapagbigay nga siya ng 6 na kampyonato sa Alaska under with Coach Tim Cone. Ngayon naman, ito namang si Justin Brownlee naman under din with Coach Tim Cone, pero sa team ng Barangay Hinebra naman. So kasalukuyang may hawak na 6 na kampyonato si Justin Brownlee at tinatarget ngang pumito kung magkataon kung mapataob nito or mapataob nila itong TNT Tropang Giga. Kaya naman yung target na papitong championship ni Justin Brownlee suportado at balitay chinichir nga itong si JB natong si Sean Chambers. Ang dalawang ito inuulit nating dalawang player na under with Coach Tim Cone. Kaya naman grabe na rin ang suporta rito nitong si Sean Chambers Bukod dyan, minsan na ring inamin ni Sean Chambers na ayon nga sa kanya, credit po, I'm a big fan of Justin. So ayon pa nga po sa latest report nating nabasa or naging pahayag nito na kung makuha nga raw nitong si Justin Brownlee yung ika-7 kampyonato, ngayon kung sakali, credit po ayon sa kanya, and well deserved because he does things the right way. So if Justin gets the 7, I think it would be amazing. So alam nyo bang bukod dyan, believe din talaga si Sean Chambers kay Brownlee noon pa dahil sa commitment na binibigay nito sa Pilipinas bilang naturalized ng Pilipinas or Gilas Pilipinas, na siya nga pong nasaksihan niya at nakikita niya nga dahil sa part etong si Sean Chambers na nagsiserve as a deputy coach for national basketball team under with Coach Tim Cone. So yun, at dito tayo
Troy Rosario, literal at legit na nakapili na ng team na paglalaruan dahil mukhang hindi ito sa ibang bansa maglalaro kundi dito pa rin sa Pilipinas. So kamakailan lang lumutang ang mga team sa PBA na may interes sa nasabing manlalaro. Kabilang na dyan ang Blackwater na kinalaunay parang sumuko na rin sa panliligaw kay Troy, Converge, TNT, SMB at itong Barangay Ginebra. Pero kung matatandaan nyo unang pumutok noon ang bali-balitang nangunguna noon ang Ginebra sa nagka-interest dito. Dahil na nga sa talaga namang kulang ang team na ito sa big man dahil kasalukuyang si Japet na nga lamang ang tunay na big man dito sa team. So matatandaan nyo kamakailan lang naglabas ang spin.ph credit po ng update patungkol sa pagkausap ng mga SMC bosses kay Troy na siya nga pong mas pinag-usapan ng karamihan. By the way, sa mga hindi nakakaalam, unang napabalitang nag-offer rito ang team ng Blackwater, TNT, and Converge bago pa ito kausapin ng SMC bosses. So ngayon latest update kay Troy Rosario ay balitang nakapili na nga raw ito. At ayon nga sa kanya, credit po, I have a team in mind na po. Ina-enjoy ko lang ang time off with family. So ayon pa nga po sa kanya, secret na lamang daw po muna. So kung ganun, ibig sabihin possible talagang sabihin niya yung team niya na gusto niya na paglaruan after pa nitong PBA Finals. So ito na kaya yung clue niya, yung naging post niya nung nakaraan? Possible SMB ba? Or Ginebra? So yun, kaabang-abang dahil ang mahalaga ngayon may confirmation na nakapili na siya ng team. Pero wala pa nga po siyang sinasabi, kaya abangan na lamang natin kung ano ito. So yun,